Maaga ako nagising ngayong araw kahit na gusto ko pang ipagpatuloy ang mahimbing kong pagtulog. Hindi kasi ako kaagad nakatulog kagabi pag uwi ko ng apartment kahit na pagod na ang katawang lupa ko sa mga unbelievable happenings kagabi such as yun pink na bra ni Lola at yun eksenang muntik na akong maghahasa ng wala sa oras. Wait! Paano ba maghahasa sa tamang oras? Mabuti na lang dumating yung gwapong may pang-action star na outfit kagabi para iligtas ako. Gusto ko sana siyang pasalamatan ng taos puso, kaso, kapag naalala ko, yun sinasabi niyang kapalit sa pagtulong niya sa akin, ay umiinit agad ang bumbunan ko. Ang manyako ng lalaking yun bad trip. Bakit kailangan maging ganun ang lumalabas sa bibig niya? Sayang. Hindi appropriate para sa gwapo niyang mukha. Oh, well. Kibber. Sana lang hindi na mag-cross ang landas naming dalawa. Inayos ko muna ang kama ko saka dinampot yun picture ni Papa na nasa gilid ng kama ko nakapatong. Hinalikan ko to at kinausap. Good morning Papa kung pinakagwapo sa lahat ng gwapo, sabi ko dito sa muling hinalikan at ibinalik na sa pinagkakapatungan niya. Humihikab pa akong humarap sa salamin para magsuklay. Habang nagsusuklay ako bigla akong napatigil at napatitig na lang sa salamin. May nakita kasi akong isang magandang babae na nakatingin sa akin. Ang ganda mo talaga, Concepcion, pagkakausap ko sa sarili ko, ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa kahit wala namang balat ang lupa. Makakahanap ka rin ng trabaho one of these days. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Tiwala lang kay Lord. May better plan siya para sa'yo. Masyado ka lang maganda kaya palagi kang nire-reject sa mga nauna mong pinag-applyan, pagpapalakas ko ng loob sa sarili ko. Madami ka mang problema ngayon ayos lang yan. Problema lang yan. Huwag mong intindihin. Ang problema dapat mamoblema sa'yo. Habang nakatitig ako sa salamin may napansin ako. Masyado na palang mahaba ang bangs ko, kaya palagi na natatakpan ang mga mata ko. Padami rin ang padami ang pimples sa noo ko na gawa ng bangs ko. Mabuti na lang tago sila kaya hindi masyadong halata. Ang dami niyo na, ha, sabi ko na naman sa sarili ko habang hinihimas ang mga pimples ko. Parang dati isang pamilya lang kayo, pero ngayon isang buong barangay na. Baka naman next time isang bansa na kayo. Magbayad naman kayo ng renta sa pananalagi sa mukha ko. Palagi ko talagang kinakausap ang mga pimples ko. Pinaparamdam ko sa kanilang mahal na mahal ko sila. Kasi naniniwala ako na anumang minahal mo ay mawawala sa iyo. Umaasa akong kapag naramdaman nilang love na love ko sila, mawawala sila. Smart move lang. Hihi! Lumabas na ako ng kwarto ko after ko mag-emo sa salamin. Kailangan ko na mag-ayos para makapaghanda na sa pagpasok. Lumapit muna ako sa may bintana para kunin iyon kulay pink na bra ni Lola. Nilabhan ko kasi ito kagabi bago ako matulog. Ang dumi-dumi na kasi. Ilang days na kaya tong suot-suot ni Lola? Ibabalik ko kasi ito sa kanya kapag muli ko siyang nakita. Dumiretso na ako sa kusina nang mailagay ko sa kama ko yun pink na bra. Binuksan ko din ang maliit kong zihi na nasa maliit kong sala habang nagluluto ng agahan ko para naman makinig sa news. Hawak ko din ang libro ko sa world history habang niluluto ang tosino sa kawali. Kailangan ko aralin ang lesson namin nung isang araw dahil baka may surprise kids kami mamaya mahirap na. Nung natapos na ako magluto agad na akong naghain. Lord, salamat po sa pagkain ko ngayon. Amen, pagdadasal ko. Isusubo ko na lang sana ang pagkain sa bibig ko nang may marinig akong kumakatok sa pintuan. Sino kaya to? Ang aga naman. Agad na akong tumayo at binuksan ang pintuan. Tumambad sa harapan ko si Ate Bridget na kapitbahay ko, o Ate Bridget. Magandang umaga. Magandang umaga din, Coco, sagot niya saka siya ngumiti ng matipid. Anong atin, tanong ko. Napansin kong daladala ni Ate Bridget ang bunso niyang anak na wala pang 1 taon. Coco, kakapalan ko na ang mukha ko. Alam kong walang-wala ka na din pero nagbabaka sakali lang ako. Baka naman may pera ka dyan. Pahiram naman ako. Ang taas-taas kasi ng lagnat nitong bunso ko. Noong isang araw pa to, wala naman akong ibang malapitan para mahiraman, naiiyak na sabi niya sa akin, wala na din kasi akong kapera-pera, Coco. Hindi pa nga kami kumakain simula kagabi, sige. Ay, ganun ba, ate? Kawawa naman yang si Buknoy, sabi ko, Tara.
Pasok ka muna. May pera pa naman ako dyan pero hindi kalakihan. Ipapahiram ko na lang sayo. Pasok ka muna. Inaya ko siya papasok ng bahay saka pinaupo sa maliit kong upuan sa sala. Sandali lang, ate, ha, pagpapaalam ko at nagtungo na sa kwarto ko. Kinuha ko iyon alkansya ko na nilalagyan ko ng tagbibente para sana pambili ko ng bagong sapatos. Yun sapatos ko kasi pangpasok sa school ay malapit na mag-resign. Pero hayaan na. Ipapahiram ko na lang tong kakarampot kong naipon kay Ate Bridget. Mapapalitan ko naman siguro agad ang naipon ko at makakabili naman ako ng bagong sapatos pero ang buhay ng isang tao ay hindi napapalitan kailanman. Saka ang bata-bata pa ni Buknoy. Nakakaawa naman kalagayan niya. Wala pang 500 ang laman ng alkansya ko. Kumuha pa ako ng 100 sa savings ko para maging saktong 500 ang maibibigay ko kay Ate Bridget. Paglabas ko ng kwarto ko napatingin ako sa lamesa kung saan nakalagay ang agahan ko. Kumuha agad ako ng plastic container at inilagay lahat yun tosino na niluto ko. Ibibigay ko na lang din to kay ate since nasabi niyang kagabi pa sila hindi kumakain. 8. Eto. Pasensya ka na at 500 lang yan, sabi ko sa kanya pagdating ko ng sala, kunin mo na din tong ulam ko at ipakain mo na sa mga anak mo. Hindi man mamahaling ulam yan pero niluto ko yan with love. Hihe. Mangingiyak-ngiyak na kinuha ni Ate Bridget, yun binigay ko, salamat talaga, Coco. Salamat. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa mga naitulong mo sa akin. Naku, ate. Wala ayun. Magkakapit bahay tayo kaya dapat nagtutulungan tayo, nakangiti kong sagot, sige na, ate. Ipa-check up mo na yang si Buknoy. Salamat talaga, Coco, saad niya. Hindi ka man maganda sa panlabas na anyo, pero ang kabutihan naman ng puso mo nag-uumapaw. Isang araw ulanin ka din ng blessings dahil sa kabaitan mo. Huwag ka sana magbabago, ha? Siyempre naman, ate, magalang kong sagot, pinalaki akong mabait ni papa ko, kaya hindi ko kakalimutan lahat ng naitulong niya sa akin. Ipagdadasal ko na magtagumpay ka sa kung anuman na gusto mong makuha. Ipagdasal mo din na sana maging boyfriend ko si Heron Del Val, ate, tumawa ako. Dasal lang ang kaya kong mayambag, Coco, at hindi himala, nagtawanan kaming dalawa ni Ate Bridget. Hindi matanggal sa labi ko ang ngiti ko nang ihatid ko si Ate Bridget sa pintuan nang magpaalam na siya para umalis. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag nakakatulong sa kapwa. Ibang fulfillment ang naidudulot sa sarili ko. Ibang kasiyahan na hindi natutumbasan ng kahit anong material na bagay sa mundo. Feeling ko proud na proud sa akin si Papa mula sa heaven dahil sa mga pagtulong ko sa mga nangangailangan. Nagbibigay ako sa isang taong nangangailangan hindi dahil sobra-sobra ang natatanggap kong blessings. Nagbibigay ako dahil alam ko ang pakiramdam kung paano ang mga ilangan. Kung paano ang pakiramdam ng walang-wala. Sabi sa akin ni Papa dati noong nabubuhay pa siya na once lumapit sa'yo ang isang tao, huwag mong tanggihan para tulungan. Lagi ng kabutihang asal na nagagawa ko ngayon ay turo ang pinakamamahal kong ama. Bumalik na ako sa kusina para ipagpatuloy ang pagkain ko, pero natawa na lang ako nang makita ko yun lalagyanan ko ng ulam kanina. Wala na tong laman kasi ibinigay ko kay Ate Bridget. Nagluto na lang ako ng isang itlog at muli nang kumain. Kakatapos ko lang maligo at papasok na sana ako sa kwarto para magbihis ng mapahinto ako dahil narinig ko ang pangalan ni Heron Satsi. Agad-agad akong lumapit sa Sisi para makita kung ano ang balita sa kanya. Isa tong showbiz news report kung saan si Heron ang ini-interview. Hindi live ang balita at mukhang tape na ito dahil nung isang araw pa to nangyari sa Gawad Urian 2014 na kung saan nakakuha ng ilang trophy si Heron bilang best actor sa movie niya. Nanalo ka na naman ngayon, Heron. You're so unbeatable sa pagiging best actor. Mukhang inspired ka, ha? May love life ka na ba? Tanong nung chismosong nag-interview kay Heron. Ngumiti si Heron, love life. No, wala pa sa isip ko yan, tumawa siya. I'm just doing the best para mapaganda lalo ang trabaho ko. Really? Single ka talaga, tumango si Heron iso, hindi totoo na nagdi-date kayo ni Amanda Smith. Umiling siya, nope. We're not. We're just friends at wala nang higit doon. Wala pa sa isip ko ang mag-love life. May tamang oras para dyan. For the meantime, trabaho lang ang iisipin ko.
Last question, Heron. Ano na lang ang gusto mo sa isang babae? You know, ideal girl. Tumitig si Heron sa kamera, ideal? Wala talaga akong ideal girl or kung anong hinahanap sa isang babae. Kasi if ever gusto ko siya. Gusto ko siya. Pero sige, magbibigay ako ng ilang gusto kong katangian. Ngumiti siya. Gusto ko iyon babaeng hindi lang maganda sa panlabas na anyo. Gusto ko maganda rin iyon nilalaman ng puso niya. Yun babaeng inuuna ang kapakanan ng kapwa niya rather than herself. Yun handang tumulong sa kapwa niya na hindi humihingi ng kapalit. Yun hindi nang husga ng kapwa niya despite of his appearance. Yun babaeng magbibigay ng pagkain sa isang batang nagugutom at palaboy-laboy sa lansangan. Yun babaeng kahit wala kang bahay, wala kang pamilya, at wala kang pera, kakaibiganin ka pa rin at tatratuhin na as if isa ka lang normal na taong kagaya niya. Wow! Mukhang may isang babae kang tinutukoy, Heron, ha, natatawang sagot ng tsismosong nag-interview. Meron nga ba? Hindi na sumagot si Heron dahil mabilis na siyang umalis kasama yung famous niyang manager. Napangiti na lang ako dahil sa sinabi ni Heron. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Kung ganong klaseng babae ang hanap niya aba ano pa hinihintay niya? Puntahan niya na agad ako dito sa bahay ko at pakasalanan. Charot lang. Hindi nga pala niya ako kilala. Muli ding pinalatastas yung paghahanap sa makakasama ni Heron sa bago niyang commercial. Napabuntong hininga na lang ako. Gusto ko talaga sana mag-audition kaso tiyak naman hindi ako matatanggap dun. Sa daming patay na patay kay Heron sa buong Pilipinas tiyak maglalabasan ang magaganda at sexy na babae sa audition. Baka pagpunta ko pa lang ng venue ng audition harangan agad ako ng mga guard at sabihing bawal magbenta ng droga sa loob. Mukha ba akong drug dealer? Isa lang akong drug user, no joke. Wag na, Coco. Wag ka nang umasa. Wala kang ang binatbat sa mga bakla na magaganda sa mga babaeng magaganda at sexy pa kaya? Ang sad ng life. Siguro hindi lang para sa akin nakatadahan na ma-meet ko si Heron of Ivey Life. Pumasok na ako ng kwarto para magbihis. Kung may time ako sa pag-emote sa buhay, may mas time akong mag-ayos dahil malilate na naman ako. Habang nagbibihis napatingin ako sa pink na bra ni Lola na nakalagay sa kama ko. Bigla ko tuloy naisip na ito kaya ang isuot ko ngayon para kahit papaano may umbok naman ang blouse ko at hindi laging flat. Napaisip tuloy ako. Ang bra ko kasi parang baby bra lang. Nagtataka nga ako na bakit pa ako nagbabra, wala naman akong pinoprotektahan. Dagdag labahin pa. Ang mahal kaya ng sabon. Napangisi na lang ako sa sarili ko. Sige na nga. Susuotin ko tong bra ni Lola ngayon. Ngayon lang. Mabuti palang nilabhan ko to, dinampot ko iyon bra at humarap sa salamin. Tinanggal ko muna ang suot kong bra, kaya bigla akong napangiwi. Nak ng teteng. Wala talaga akong boobs. Flat na flat. Mas may umbok pa ata sa dibdib ang mga high school girls kaysa sa akin na college na. Napanguso ako. Mukhang panlalaki katawan ko. Isinuot ko na ang pink na bra ni Lola at tumitig sa salamin. Not bad, sabi ko sa sarili ko, parang totoong may boobs na ako, ha? Pero wag lang pipisilin kasi puro foam lang, tumagilid-gilid pa ako para makita kung bagay ba sa sakin ng lubusan. Napatigil na lang ako sa paggalaw nang bigla kong makitang umilaw ang bra. Mahina muna hanggang sa lumakas ng lumakas ang ilaw na nanggaling sa bra. Hindi ko na makayanan tignan ang nakakasilaw na ilaw kaya agad akong napapikit ng mga mata. Ano to? Anong nangyayari? Bakit tumilaw ang bra na to? May baterya ba to sa loob? Nang masigurado ko na wala ng ilaw na nakakasilaw, dahan-dahan ko nang binuksan ang mga mata ko. Nawindang naman ang buong pagkatao ko sa nakikita ko. Paanong nagkaroon ako ng malulusob na dibdib? Pinisil ko pa to. Aray, pag-angal ko sa sarili ko nang masaktan ako dahil sa pagpisil ko sa matambok na boobs na nakikita ko. Napayuko naman ako nang makita kong parang lumiit ang palda ko sa akin. Sa pagkakatanda ko lagpas ito sa tuhod ko pero ngayon above the knee na. O envy gulay, mas lalo akong nawindang nang makita kong kutis porselana na ang kutis ko at hindi na mukhang chocolate brown. Teka. Hindi ba ako nananiginip? O kaya naengkanto? Wala ba akong naihian na bahay ng mga duwende?
Pag-angat ko ng mukha ko sa salamin bigla akong napanganga ng literal. This can't be se. Isang magandang babae ang nakikita ko sa salamin ngayon. Ang tangkad niya at ang puti at ang kinis ng balat. Plus the fact na may mahaba itong curly hair na color brown pa. Ang hubog ng katawan pak at bet na parang pang-model ang dating. Nakatingin siya sa akin na parang hindi makapaniwal sa nakikita niya. Sino ka? Natatakot na tanong ko dito. Pero ang magandang babaeng nasa salamin ay ginawa lang ang sinabi ko. Ay gaya-gaya. Sino ka? Paano ka nakapasok dyan sa salamin? Pagkakausap ko sa kanya, pero as usual ginaya niya lang din ako. Para ko siyang reflection dahil pati paggalaw ko ay ginagaya niya. Reflection. Hindi kaya. Ako tong nakikita kong babae. Pero paano mangyayari yun? Maladyosa ang mukha nito samantalang ako maladyosa nga din pero Diyosa naman ng kadiliman. Sinubukan kong kurutin ang sarili ko at nasaktan ako. Hindi ako nanaginip. Ako nga at sarili ko nga ang nakikita kong may maladyosang mukha sa salamin. Ako tong may kutis porselana. Ang tangkad ko na din pang international model ang beauty at body ko ngayon. Mabilisan kong tinanggal ang pink na bra kong suot at walang ano-ano ay nawala ang magandang imahe na nakikita ko sa salamin. Bumalik ang mukha ko sa dati nitong itsura. Nawala na ang beauty at tanging bis na lang ang natitira. May magic, sabi ko sa sarili ko habang nakatitig sa pink na bra, mahiwaga tong bra ni Lola. Parang muling bumukas ang langit at nagsikantahan ang mga anghel dahil sa nadiskubre kong hiwaga na nakatago sa bra ni Lola. Ito na ba ang sagot sa mga panalangin ko? Ito na ba ang magbabago sa buhay ko? Ang mahiwagang bra ni Lola. Hindi mo kailangan humingi ng kapalit kapag tumutulungan ka sa kapwa mo. Tumulong ka hindi dahil naghihintay ka ng kung anong maaari mong makuha, kundi tumulong ka dahil nais mo at gusto ng puso mo. Kapag ganyan ang ginawa mo, hindi ka papabayaan ng Diyos. Siya mismo ang magbibigay sa iyo ng blessings na karapat-dapat sa iyo. Saka, anak, ang pagtulong ay dapat bukal sa loob, ha? Opo, Papa. Lagi ko po iisipin yan. Good girl. Yan lang ang kaya ko ipamana sa'yo, anak. Hindi man tayo mayaman at least mayaman tayo sa kabutihan sa kapwa. Yan ang isa sa mga tumatak na pangaral sa akin ng yumao kong ama. Pinalaki niya ako na may mabuting puso at maging matulungin sa mga nangangailangan. Na ang pagtulong ay hindi sa pilitan kundi bukal ito sa loob mo. Nawala sa estado ng buhay ang pagtulong. Kahit mayaman ka man o mahirap maaari ka pa din tumulong sa kapwa mo. Kaya ngayon naguguluhan ako sa sitwasyon ko. Naguguluhan nang madiskubre ko ang mahiwagang magic na nakapaloob sa pink na bra ni Lolang may malaki at mayabang na dibdib na karaan. 2 araw na ang lumipas simula nang madiskubre ko ang hiwaga sa bra na iyon. Nagpapalit ako ng anyo sa isang magandang babae kapag yun ang isinusuot ko. From mukha ng kadiliman hanggang sa Diyosa ng kagandahan. Noong una hindi ako makapaniwala dahil baka nananaginip lang ako. Ilang beses ko sinampal ang sarili ko at umaasang magigising ako pero namaga na ang mukha ko lahat-lahat, ang babaeng maganda sa salamin ko ay hindi naglalaho. Sino nga naman mag-aakalang may ganong kapangyarihan iyon bra na iyon, di ba? That moment was just surreal. Unbelievable and beyond extraordinary. Ever since I discovered that magic itinago ko ito sa kasuluk-sulukan ng cabinet ko. Ayoko gamitin. Ayoko isuot para lang gumanda ako o para lang mag-iba ang tingin sa akin ng tao sa lipunan. Lumaki ako na laging pinipintasan ang mukha ko dahil hindi ako maganda at ilan lang ang kumakausap sa akin despite of a physical appearance. I got used to it, though. My father taught me that outer beauty isn't always important. The beauty and kindness of your heart always matters the most. Saka kapag isinuot ko yun lolokohin ko lang ang mga tao sa paligid ko. Sure, they would immediately accept me because of that beauty they're seeing. Pero paano ang totoong ako? Forever ko na lang ba itatago ang totoong itsura ko just to be accepted? Of course, not. Ayoko lokohin ang mga tao sa isang pagkatao na hindi naman talaga ako. I could even accept that they would hate me just because of its real beauty rather than to accept me for the person I am not in the first place. Lying is a biggest sin and stealing someone's identity isn't a good idea after all. Hindi ko din pwede gamitin ang bagay na iyon.
Unang-una, hindi ko iyon pag-aari. Pag-aari yun ni Lola, kahit na isa pa din misteryo sa buhay ko na kung paano iyon napunta sa kamay ko. Hindi ko ugaling gumamit ng bagay na hindi naman sa akin. What if gamitin ko iyon at masanay tapos biglang magpakita sa akin si Lola para kunin ang bra? Paano na ang buhay ko? Umaasa din ako na isang araw magpakita ulit sa akin si Lola para maibalik ko sa kanya ang bra. Palabas na ako ng bahay ngayon para pumasok. Kailangan ko muna iset aside ang mga iniisip ko dahil papasok ako at hindi magandang isipin tong problema ko kapag nasa school ako. Hindi ko hahayaang maapektuhan ang pag-aaral ko dahil lang extraordinary happenings lately. Hindi na nga ako maganda tapos babagsak pa ang matataas kong grade. Aba, hindi naman tama yun. Naglalakad na ako sa may compound namin nang makita kong nagkukumpulan sa may gate ang mga kapitbahay ko kasama ang landlady namin. Ang ilan sa kanila ay mga nanay na tapos yun iba mga katulad kong estudyante rin. Nakita ko rin si Lola Agnes na nakikipag-usap habang may dala-dala pang walis tambo. Mukhang hindi pa niya natatapos ang paglilinis sa bahay niya para lang makibalita. Importante ata tong pinag-uusapan nila. Dali-dali akong lumapit para makibalita sa nangyayari. Baka may gumagalang rapist na pala sa street namin na hindi ko namamalayan. Mag-isa pa naman ako sa apartment. Baka bigla akong pasukin. Joke. Alam ko naman hindi ako marirape kahit pasukin ang apartment ko. Bakit masyadong biglaan naman yan, Martha? Agad-agad? Saan kami makakahanap ng lilipatan yan? Wala pang sahod ang mga asawa namin kaya wala kami perang panglipat. Narinig kong pagsasalita ni Ate Minda, isa sa mga kapitbahay ko. Saka, bakit kasi naman biglaan? Mahihirapan kaming umalis niyan dito sa compound. Minahal na namin tong compound na to, dito na lumaki ang mga anak ko. Nga, Ate Martha. Bakit na maganon? Ito lang tong compound na to ang may mababang upa sa lahat ng nakita kong apartment sa lugar natin. Masaya dito dahil mababait kapitbahay ko. Parang isa tayong malaking pamilya dito, ay hindi naman tama kung aalis na lang kami agad-agad, pagsingit naman ni Leila. Katulad kong estudent na nangungupahan dito. I'm so sorry. Pero iyon ang notice sa akin ng gobyerno. Kahit ayoko man gawin, wala akong magagawa dahil hindi ko pag-aari tong lupa na kinatitirikan ng compound. Mangyak-ngiyak na sagot ng landlady namin, katulad nyo mahal ko din tong lugar na to dahil pamana sa akin to ng mga magulang ko. Pero wala talaga akong ibang magawa. Lumapit ako kay Lola Agnes sa kabumulong. Anong nangyayari, Lola? Bakit sila ganyan mag-react? Tumingin sa akin si Lola saka ngumiti ng matipid. Kailangan na daw natin umalis dito sa compound. Coco, sagot niya, nagpadala daw ang gobyerno ng notice kay Martha para sabihan siya na paalisin tayo. Gagawin daw isang arcade center tong kinatitirikan ng compound. Hala, bakit? Gulat na tanong ko sa kahumarap kay Ate Martha. Ate Martha, bakit naman ganun? Hindi ba pag-aari niyo tong lupa na to? Bakit nakikialam ang gobyerno? Bakit nila kami pinapaalis? Iritadong sagot ko, siguro ang ilan sa amin ay late magbayad sa inyo, ate. Pero di ba hindi naman problema iyon? Nagbabayad naman kami? Umiti siya sa katumango, hindi naman yun late niyong pagbabayad ang problema, Coco. Ayos lang sa akin yun, di ba? Hindi naman ako nagagalit kahit palagi kayong late sa pagbabayad. Sagot niya, ang gobyerno talaga ang may-ari ng lupa na ito. Hindi ko to alam at noong pinakita lang nila sa akin ang notice saka ko nakumpirma. Mahirap para sa akin ang desisyon na to dahil mahal ko mga nangungupahan dito at wala ako problema sa inyo. Pero wala akong magawa, napaluha na si Ate Martha dahil sa sinabi niya. Alam kong nahihirapan siya dahil sa ginawa ng gobyerno. Tulad ng sabi niya mahal niya itong compound dahil pamana ito ng mga magulang niya. Mahal niya din kaming mga nangungupahan dito dahil kahit kailan never siyang nagalit kapag nalilate kami ng bayad. Kapag Pasko nga at bagong taon binibigyan niya pa kami ng mga grocery bilang regalo. Madali din siyang pakiusapan tungkol sa bayad kapag gipit ka. Wala. Wala na ba tayong ibang magagawa? Naiiyak na tanong ko, ayoko umalis sa compound na to dahil kayo na ang tinuturing kong pamilya dito. Mula nang namatay ang papa ko at lumipat ako dito kayo na ang nagsilbi kong pamilya. Ayoko umalis dito. Malulungkot ako, napatingin ako sa mga batang naglalaro sa malawak na bakura ng compound.
Lahat ng mga bata ay busy sa paglalaro at paghahabulan. Nakangiti sila na parang walang problema. Kahit hindi ko sila kaano-ano, nakakalungkot lang na maghihiwalay-hiwalay kami. Napamahal na ako sa compound na to. Meron pa, malungkot na sabi ni Ate Martha. Yun naman pala, anong magagawa natin? Pagtutulungan natin lahat yan para hindi mapaalis dito. Tumingin ako sa mga kapitbahay ko, hindi ba? Magtutulong-tulong tayo para hindi tayo umalis dito sa compound. Ipaglalaban natin ang karapatan natin. Lahat naman sila nagsingitian at nagsayunan sa sinabi ko. Kailangan daw natin bayaran ang lupa. Napanganga ako, kailangan daw natin magbayad ng ₱250,000 by the end of the month. What? Gulantang nasagot ko, ₱250,000? Diyos ko! Saan natin makukuha yung ₱250,000 na yan? Ngayon pa na lahat tayo gipit tapos karamihan sa atin kulang pa sa pamilya ang kinikita. Halos mahilo-hilo ako sa nalaman ko. Yun lang ang maaari natin magawa para hindi mawala sa akin tong lupa at hindi kayo mapaalis, malungkot na sabi ni Ate Martha. Kung may ganun lang akong pera ako na mismo magbabayad. Pero wala, ay gipit din ako dahil kalalabas lang sa ospital ng asawa ko at ang mga gamot niya hindi birong halaga. Mas imposible pa to sa pangarap ko, Siki hopeless na sagot ko. Bakit ano bang pangarap mo, Coco? Entrada naman ng isa kong kapitbahay. Ang maging boyfriend si Heron Del Val, nahihiyang saad ko, you know. Simpleng pangarap ng isang babae. Lahat sila nagtawanan, ikaw talagang bata ka. Parehas lang silang imposible. Imposible na makapagbayad tayo ng ₱250,000. At, tanong ko sa kanila. At imposible na maging boyfriend mo si Heron Del Val, sabay-sabay nilang sagot sa akin. Tis! Makikita nyo. Magiging kami. Umalis na ako ng compound na medyo naging light ang mood naming lahat dahil na-shift ang topic sa akin. Pero then again, hindi pa din nawawala ang problema naming lahat na mapapaalis kami sa compound na aming minahal at nagsilbing tahanan para sa mga kagaya kong gipit sa pera. Mahihirapan talaga ang kalooban ko na lisanin yung lugar na yun dahil for sure, hindi na ako makakahanap ng mga mababait na kapitbahay at maintindihing landlady. Kung may magagawa lang sana ako para makatulong. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ko dapat dinadala sa school ang personal kong problema pero hindi ko magawa. Lutang ako habang nagle-lesson. Binabagabag pa din ako ng problema kong tungkol sa bra at tungkol sa nalalapit naming lahat na paglisan sa compound. Para na akong mababaliw dahil sa mga biglaang problema ko. Problema, pwedeng kumalma kayo. Isa lang ako, oh. Tapos kung umatake kayo sunod-sunod pa kayo. Duwag pala kayo, Biglang pumasok sa isipin ko yung tungkol sa mahiwagang bra. Gamitin ko kaya yun para gumanda ako at mag-apply bilang isang model? Nang sa ganon kikita ako ng pera at masusolusyonan ko pa ang problema ko. Malamang malaki ang kikitain ko dun at tiyak sapat na para sa ₱250,000 na pambayad sa lupa. Matatapos ang problema ko at hindi pa kami mapapaalis sa compound. Pero, hindi. Hindi ko gagamitin yun para lang manloko ng tao. Hindi ko kayang kumita nga ng pera pero ang nakikita naman nilang beauty ay hindi ang totoong ako. Para na din akong nagnakaw. Hindi lang pala pag nanakaw ang ginawa ko, kundi panloloko na din hindi magiging masaya si papa ko kapag ginawa ko yun. Hindi niya ako pinalaki at itinaguyod para maging manlolokong tao. Saka, hindi naman sa akin yun bra na yun. Kailangan ko yun ibalik kay Lola. Kaya no, hindi ko gagamitin yun bra na yun. Ang isang panloloko, kahit sa mabuting paraan mo, ginamit hindi pa rin mawawala ang katotohanang nanloko ka ng kapwa mo. Kahit kailan hindi tama ang panloloko. Ay Coco. Si pusang gala, gulat na sigaw ko dahil biglang may nanggulat sa akin. Pagtingin ko sa likuran ko nakita ko si Janice na nakabalik na pala galing dance office. Andito kami ngayon sa kantin para mag-lunch break. Diyos ko naman, dyan kailangan manggulat. Napamiwang siya, kanina pa kasi kita tinatawag pero hindi ka sumasagot. Parang ang lalim ng iniisip mo. Sasagot na sana ako, pero biglang sumigaw ang katabi ko ka-share sa table. What the hell? Ano nangyari dito? Bakit natapunan ng juice tong bag ko? Sigaw ng estudyante na katabi ko. Umalis lang ako sandali tapos natapunan na. Tumingin siya sa akin, ikaw may gawa nito, ano? You're jealous cause you can't afford to buy this kind of expensive bag, gosh.
What an insecure commoner, patuloy niyang pagsigaw sa akin. Nakatingin na din tuloy ang ibang estudyante at nagbulong-bulungan na. Sorry, hindi ko sinasadya. Here, pupunasan ko, hahawakan ko sana yun bagkaso bigla niyang pinalo ang kamay ko. Don't touch it. Your hands are too dirty. Hindi ko alam kung saan mo hinawak yan kaya do not touch the expensive bag. Iritado niyang sagot, what is stupid? Gosh! I can't believe this. Hoy, ano bang pinuputok-putok ng batsi mo dyan? Pag entrada ni Janice, sinabi nang ang pupunasan nag-inarte ka pa. Ang arte mo din ay isa kanya hinablot yun di bag. Give that to me. Give it that to me. Just shut up. Titignan ko lang, sigaw naman ni Janice habang sinusuri ang bag. Anong titignan mo? Kung original ba yung bag na iyan, nag-rolled ang babae, as if kaya mong tignan kung original ang isang bag or not. Hindi mo naman afford ang ganyang brand. Oops, wrong move, girl. Hindi niya ata kilala si Janice. Hindi niya alam na si Janice ang kaisa-isang anak ng famous M.E. Frenice na nagmamay-ari ng Frenice Company. Ang isa sa mga sikat na brand ng damit sa Pilipinas ngayon. Plus the fact na parehas pang sikat ang magulang niya dahil parehas itong model. Hindi lang halata kay Janice dahil maton at Amazona ito kung umasta, magsalita at gumalaw. Pero makikita sa kutis niya na anak mayaman siya. Ngumisi si Janice, this is fake, kaswal na sagot ni Janice sa kainabot ang bag sa babae. What? How did you even know that this is fake? Is the mom bought this in Japan? Elig did tell you so. Simple because yung tela na nasa loob ng bag ay magaspang. Halatang gawa sa cheap na tela, nakangisi pa din si Janice and to top them all, yung leather ng bag ay hindi class kapag binuhusan mo ng alcohol mawawala agad ang tatak ng brand. So, that's fake. No need to kirsay about fake things, okay? At paano mo naman nalaman ang mga ito? Asar na tanong ng babae habang yakap-yakap niya ang fake niya palang bag, sino ka ba? Parang may alam ka sa mga tela, Ngumiti si Janice, of course may alam ako. I grew up in Frenice Company. Alam ko ang mga bawat klase ng tela. From original to fake. And my mom always making me stress. Tanya Frenice. You know her, nakangangang tumango ang babae. How about Danielle Frenice? Tumango ulit ang babae. They're the parents. Seriously, hindi makapaniwalang sagot ng babae, Diva mom is a biggest fan of your mom. Her dress was made of Frenice Company. Can you introduce Diva mom to your mom? Napataas ang kilay ni Janice, of course, napangiti ang babae, pero biglang nawala ang ngiti niya, after you humiliated the friend in front of me. After you calling her commoner. Mag-isa ka. Tara na, Coco. Hinila na ako ni Janice sa kanya tinapat yun bag niya sa mukha nung babae. In case you haven't seen a real bag, this bag that I am showing to you is an original and limited edition bag. Buy an original first before shoving to someone's face your fake bag, get it? Saka na kami tuluyang lumabas ni Janice ng kantin at iniwang nakanganga yun babaeng nakasagutan niya. Naglalakad na kaming dalawa sa hallway pabalik ng classroom. Kainis. Nakaka-stress talaga yun ganong tao, iritadong sabi ni Janice habang naglalakad kami, hindi ko ugaling ipagmayabang ang estado ng buhay ko, pero hindi ko mapigilan kapag ganon kayabang ang nakakasagutan ko. Ayokong ipangalandakan ang mga magulang ko at gusto ko low profile lang pero hindi ko mapigilan. Diyos ko, kumukulo ang dugo ko sa babaeng yun, gigil na gigil niyang sabi. Tama na. Kumalma ka, natatawang sabi ko sa kanya, pero thank you. Diyan lagi mo talaga akong pinagtatanggol. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung hindi kita nakilala. Ngumiti si Janice, hay nako, Coco. Alam mo naman na kapag ikaw ang inaapi nagiging Amazona ako. Kahit sino masasapak ko kapag pinaiyak o pinahiya ka, sagot niya, saka no need to thank me, okay? We're best friends. Sister na ang turing ko sayo. Kapag pinaiyak ka ng kung sino man ako ang lalaban para sayo. Hindi ko mapigil ang hindi ngumiti dahil sa sinabi ni Janice. Iba talaga tong babae na to, mahal na mahal talaga ako. Kahit na hindi nila ako katulad na mayaman. Kahit na hindi ako maganda. Tanggap niya ako bilang kaibigan niya.
Ayos lang sa akin kahit hindi ako kilalanin ng mga tao sa school na to as long as may isang Janice akong kaibigan masaya na ako. Papasok na kami ni Janice ng classroom nang makasalubong namin ang assistant ni Dian. Pinapatawag daw ako at may gustong sabihin. Sinabi ko kay Janice na mauna na siya sa classroom at tumango na to then we parted ways. Nang nasa tapat na ako ng Dian's office, nag-ayos muna ako ng sarili ko saka kumatok. Nang marinig kong may nagsalita na come in, pumasok na ako. Dian, pinapatawag niyo daw po ako, tanong ko kay Dian. Nakatalikod siya sa gawi ko at nakaupo sa swivel chair niya. Maghubad ka, pagsasalita niya. Teka, parang naging bata ang boses ni Dian. Si Dian ba to? Hindi ko naman makumpirma dahil nakatalikod nga siya sa akin. Pero ano daw yun sinabi niya? Ano po, Dian? Hindi ko po narinig ng maayos. I said take your clothes off, nilaksan niya ang boses niya. Yes, bigla akong napakapit sa blouse ko ng mahigpit. Dian, ano to? Wag naman kayo magbiro ng ganyan. Pinagpapawisan ako sa sinasabi niyo, sige. Do you think I'm joking? Gilnes Concepcion, muli niyang tanong. Iba talaga ang boses nito. Hindi to si Dian. Ang boses ni Dian ay boses matanda na pero itong isang to boses binata pa. Hoy! Hindi ikaw si Dian. Sino ka? Ang manyakol mo, sigaw ko dito. That's right. Hindi ako ang Dian, natatawang sagot nito saka ito humarap sa akin. At naloka ako ng bongga nang makita ko ang pagmumukha niya. Ang buwisit radar ko sa katawan ay biglang kumalembang. Anong ginagawa mo dito, manyakol ka? Nanginginig na tanong ko dito habang tinuturo pa siya. Ang manyakol bigla lang humisi at itinaas pa ang paa niya sa desk ni Dian. Andito ako para kunin ang ibibigay mo sa akin. Nakangisi pa din siya ng nakakaloko, remember? Yang katawan mo. Mag-isagil sigaw ko sa kanya. Anong ginagawa ng manyakol na to dito sa school? Stalker ko ba to? Pero posible ba iyon? Ang mukhang ganito may stalker na gwapo. They say when you accidentally meet certain person it's just a coincidence. But when you see him for the second time, it's not just a coincidence, it's actually a destiny. Yan ang kasabihan na umulit-ulit sa utak ko sa mga oras na to. Dapat maging thankful ako na may bago akong nakilala at may destiny chorva pa daw na involve. Malay ko ba na ito pala ang mapapangasawa ko, di ba? Pero sa mga oras na to hindi ako makakapayag na may apply ko sa reality yang kasabihan na yan. And over my dead no curves and no boobs body. Choosy na kung choosy pero ayoko talaga, no kung itong manyakol lang naman na to ang magiging parte ng buhay ko, wag na lang. Bakit ka nandito? Saka paano mo nalaman na dito ako pumapasok? Stalker ba kita? Sigaw ko sa manyakol na nasa harapan ko. Biglang nawala iyon ngisi sa labi niya dahil sa sinabi ko. Oh, bakit nawala ang ngisi mo? Tama ba ako? Stalker kita, no, pag-ulit ko pa sa tanong ko. Napatitig siya sa akin for a brief moment saka siya bumulalas ng tawa. Napahawak pa siya sa tiyan niya na as if may joke ako na nasabi kaya tawang-tawa ang manyakol sa mga oras na to. Eto. Ha ha ha, more tawa more fun ang ginagawa niya. What made you think that I am some kind of stalker? At sa'yo pa talaga, ha? Do not mix your dream into reality. Napaatras ako di ba sabi mo andito ka para kunin ang katawan ko dahil niligtas mo ako sa matatandang kauri mong manyakol na karaan. Hindi ko naman sinabi sa'yo na dito ako pumapasok, so, paano mo nalaman na andito ako? Meaning, you stalk me, pinipilit ko talagang stalker ko siya. Kahit pala hindi ako maganda. Kahit ang plain, ordinary, and boring kong babae, mailalaki pa rin palang mag-aabalang mag-stalk sa tulad ko. Abangan naman ang mundo ay punong-puno ng misteryo. Or it just may sapak lang sa utak tong lalaki na to. Or, he is just aiming for my body. Bigla akong napayakap sa katawan ko. Diyos ko, wala akong plano na masyutsyag na hindi kasala ano. Oh, bakit bigla kang napahawak sa katawan mo? Napatingin ako sa kanya at nakatayo na pala siya. Don't worry. Just kidded you when I said it was after your body. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paad. You're not even the type. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinabi niya dahil nagbibiro lang daw siya o mainsulto dahil hindi niya ako type.
Sabagay, sino nga naman ang matinong lalaki na mag-aask saya ng panahon para sa katulad ko? Yun mga matatandang lasinggo lang naman yun may sapak sa pag-iisip na karaang gabi at muntik na akong tsorvahin, pero panigurado kung nasa katinuan yun mga yun hindi ako papansinin. Lasing na nga sila nakuha pa akong laitin what more kung nasa katinuan ang mga pag-iisip nila? Di lumubog siguro ang pagkatao ko sa panlalait nila. Huminga ako ng malalim. So, kung nagjo-joke ka lang, bakit ka nga andito? Muli kong tanong sa kanya. Trying to control and my temper. Ayokong makasapak ng lalaki ngayon. Ngumiti siya. Ang gwapo niya ngumiti tapos ang tangkad niya pa. Pang-action star talaga ang katawan at mukha niya. Bad boy look pero kapag ngumiti he could even make every girl swoon. May dalawang makasunod na hikaw na kulay itim pa siya sa kanang tenga niya na nagpadagdag sa angas look niya. Kung sa Korean pang gangster ang aura niya pero dahil nasa Pilipinas lang kami mukha siyang jeje. Joke lang. Pero gwapo talaga siya. Wait nga. Bakit ko pinupuri ang manyakol na to? I'm just waiting for the uncle, sagot niya sa katumayo sa harapan ko. But who would have thought that I could even met you here for the second time around? Sinong mag-aakalang dito ka pala sa famous Herrera International School pumapasok? Wala sa itsura mo na mayaman ka pala. Hindi ako mayaman, sagot ko, scholar lang ako rito. This is the dream school even when was a kid kaya ginawa ko ang lahat para makakuha ang scholarship at makapasok dito. Aba, teka nga. Bakit ba ako nagkukwento sa'yo? Inirapan ko siya at naglakad patalikod dahil naglalakad siya papunta sa akin. Elva, you're so unfriendly towards me, Concepcion Cordova. Hindi mo ba alam kung sino ang kausap mo? Pamangkin ako ng may-ari ng school na to kaya dapat friendly ka sa bisitang tulad ko. Pagsasalita niya habang naglalakad paharap sa akin, you know what? You're not this type but I can close my eyes just to think that you're a beautiful woman. So, pwede ko pa din kuhanin ang katawan mo. I gulp hardly, oy. Itigil mo yang manyakol ka. Hindi ka nakakatuwa. Pangit ako. Straight ang katawan ko. Wala akong boobs. Hindi ka masasayahan sa akin, sunod-sunod na sabi ko sa kanya. Pangit ako. Masisira ang pantasya mo. Ang katulad mong gwapo dapat sa magaganda at sexy lang ginagawa ang mga ganyan. Hindi ako delicious, promise. Wala na akong malakaran patalikod kaya napaupo na ako sa mahabang sofa dito sa office ni Dien. Hindi pa rin natitinag ang manyakol na to kahit nilait ko na ang sarili ko. Nakatingin lang siya sa akin. Yun mga kulay itim niyang mga mata titig lang natitig habang nakangisi pa. Sinisimulan niya na ding tanggalin ang mga buttons sa polo niyang suot. Sumilip na tuloy yung V-line niya dahil sa ginagawa niya. Napalunok na naman ako ng mas hard. When I want something, no one can stop me to get what I want. Naging husky ang boses niya since nasa sofa ka na. What about there? I've never done it before. It looks so exciting. Ano ba? Napayakap ako sa katawan ko ng mahigpit, hindi ka nakakatuwa. Pwede ba? Nata, takot na ako, nauutal kong sagot sa kanya. Mas lalo siyang napangisi dahil sa sinabi ko kaya napayuko na lang ako. Ramdam kong dahan-dahan siyang yumuyuko hanggang sa idikit niya yung bibig niya sa tenga ko. Bigla tuloy akong kinilabutan dahil dun. Parang milyong-milyong boltahe ng kuryente ang kumiliti sa buong katawan ko. I'm just kidding, mahina niyang bulong I love teasing a girl like you. Napatigil ako dahil sa sinabi niya. He loves teasing a girl like me daw. Gustong-gusto niyang inaasar ang mga kagaya kong ano. Kagaya kong pangit. Kagaya kong hindi pinagkalooban ng kagandahan at kaseksihan. Bakit may mga lalaking ganito despite of their handsome appearance? Imbis na maging role model sila dahil ang ganda ng panlabas na itsura nila hindi, sila pa ang gumagawa ng isang bagay para maging katatawanan ang isang tao na hindi kagandahan. Nag-init ang ulo ko kaya tinulak ko siya. Sa sobrang lakas ng pagtulak ko, bigla siyang napaupo sa sahig. Aray! Elvay but. It hurts, pag-angal niya habang hinihimas niya ang puwetan niya. Ang laki niyang lalaki pero mukha siyang timang habang hinihimas ang puwetan niya. But he looks so sexy though. Pwede ba, Coco? Tigilan ang pagpuri sa manyakol na iyan. For a guy who has a handsome face like you, I felt bad for you,
seryoso kong sabi sa kanya. Napatingin naman siya, hindi mo dapat pinaglalaruan ang feelings ng isang tao, lalo na ang katulad kong hindi maganda. Feelings are not a toy to be played with. Mabilis siyang tumayo at hinawakan ako sa balikat. Hey. I'm just joking. Hindi ako seryoso. I'm so sorry if I made you mad, maamo niyang sabi. I am really sorry. I really am. Wag mo akong hawakan, pagmamatigas ko despite of your handsome face. Your attitude is the worst. Biglang bumukas ang pintuan at parehas kaming napatingin ni Manyakol sa taong papasok. Si Dean. Gulat siyang napatingin sa aming dalawa. Palipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Manyakol. What's happening here? Seryoso niyang tanong saka lumakad papunta sa desk niya at nilapag yung folder niyang dala. Did the nephew do something in you? Dean's Concepcion. Wala po, Dean. Tinanggal ko yun kamay ni Manyakol na nakahawak sa balikat ko, may tinatanong lang po siya. Tumitig siya sa akin, but it looks like you're in urge of crying. Tell me, did he do something wrong? Nilipat niya ang tingin niya kay Manyakol. Travis Angelo, what did you do just now? Were you hitting a student here? Travis Angelo pala pangalan nito. Ang ganda ng pangalan niya pero ang ugali niya sucks big time. No tito, wala akong ginagawa, natatawang sagot ni Manyakol. Di ba Dean's Concepcion? Wala naman akong ginagawa. May tinanong lang ako sa'yo. Opo, pag-agree ko sa sinabi niya. Dean, pinatawag niyo daw po ako. Pag-shift ko ng topic para matapos na ang tanungan portion na to at makaalis na sa office na to. Hindi ko feel langhapin ang hangin na nilalanghap ni Manyakol. Baka mabadrip lang ako lalo. Ah yes, sagot ni Dean. Travis Angelo, maupo ka muna. Hindi pa tayo tapos mag-usap, umupo si Manyakol sa mahabang sofa habang ako naman umupo sa upuan na nasa may desk ni Dean. I want to discuss your situation here in school, Ms. Cordova, paninimula ni Dean. Ramdam na ramdam kong nakatitig sa akin si Manyakol dahil kinilabutan ang likuran ko pero hindi ko na lang siya pinansin. Next week na ang exam natin pero hindi ka pala nakakabayad? Tumango ako. Opo, Dean. Kulang pa po kasi ang pambayad ko. Akala ko ba scholar siya dito, uncle? Bakit siya magbabayad? Pagsingit ni Manyakol. May ganun ba? Scholar tapos may bayad pa din? No kaya yun. Gulo ng patakaran nyo. Shut up, Travis. Hindi ka kasali sa usapan, paninita ni Dean sa kanya. Para nagtatanong lang, uncle. High blood ka kaagad dyan. Kaya ka tumatanda agad, sige saka pa tumawa si Manyakol. What's wrong with this guy? Bakit wala siyang galang sa uncle niya? Don't mind him, Ms. Cordova, baling sa akin ni Dean. So, I was saying na sana geek next week. Before may start ang examination makapagbayad ka na, ah. If not, I'm so sorry but we have to force you to be out of the school. Naku, Dean. Wag naman po, mabilis kong sagot, pangako po gagawan ko ng paraan. Next week po makakapagbayad na ako. Madami lang po ako ng problema ngayon. Pero pangako po talaga. Okay, sige. I'll hold on to your promise, ngumiti si Dean. You may go now. I nodded, sige po. Thank you, Dean. Tumayo na ako at naglalakad papunta sa pintuan para lumabas. Napansin ko pang nakatitig si Manyakol sa akin with a serious expression on his face, pero deadman na lang ako. Paglabas ko ng office saka ako napabuntong hininga dahil sa problema ko. Gusto kong umiyak dahil sa mga nangyayari pero todo pigil ako sa sarili ko. Pinangako ko kasi sa sarili ko na hindi ako iiyak ngayong mag-isa na lang ako sa buhay. Kailangan ko maging matatag dahil wala akong ibang makakapitan. Noong namatay si Papa at inilibig siya, hindi ako umiyak kahit gustong-gusto na ng buong katawan ko na lumuha. Gusto kong ipakita sa mga tao sa paligid ko na malakas at matatag akong tao. Na hindi ako iiyak kahit nag-iisa na lang ako. Ayoko rin malungkot si Papa sa heaven dahil nakikita niya akong umiiyak dahil sa hirap ng buhay. Gusto kong makita niya na kahit hindi ko na siya, kasama ayos lang ako. My father taught me lots of things. Yun lang ang magagamit ko sa mga pagsubok na dumadaan sa akin. Sabi nga ni Papa dati malakas akong babae. Kaya hindi dapat siya ma-disappoint sa akin. Malakas ako. Kaya ko tong problema ko. Woo!
Naglalakad na ako palayo sa office pero napahinto ako dahil may nakalimutan akong itanong kay Dian. Ayoko sana bumalik diun dahil sa manyakol na iyon na pamangkin pala ni Dian. Pero wala akong magawa dahil importante ang itatanong ko. Bumalik tuloy ako. Kakatok pa lang ako sa pintuan nang may marinig akong sumigaw. Wala siyang kwentang ama, sigaw ni Manyakol. Parang galit na galit siya. This is just a simple request pero bakit hindi niya ako kayang pakinggan? Wala na ba talaga siyang puso? Nasusuka ako na isipin na siya ang ama ko. Travis Angelo, do not forget that the person whom we are talking about here is your father. Sita ni Dean sa kanya, have some respect for your old man. As do not respect a person like him, pagmamatigas ni Manyakol, a person like him should not get respect in the first place. Wala siyang puso. Importante lang sa kanya ang pera. Ever since grew up I did not even remember that he was there for me. Pero okay lang sa akin yun. But, David, did he have to decline in request? Napakadali ng hinihingi ko sa kanya pero bakit ayaw niya akong pakinggan? Because you didn't even listen to him. You always making a decision for your own good. He's still your father, Travis. Kahit na busy siya sa mga business niya, hindi kanya nakakalimutan. He wanted you to be a good man someday. Wala akong panahon makinig sa lecture mo, Uncle. I'm done here. Aalis na ako. Huli kong narinig sa kabumukas ang pintuan at tumambad sa akin ang furious look ni Manyakol. Pulang-pula ang mukha niya sa galit. Nagkasalubong ang mga tingin namin pero nilampasan niya lang ako. Naglakad siya palayo sa akin. Mabilis tuloy siyang hinabol at hinablot papaharap sa akin saka sinampal ng malakas. Mabuti na lang wala pang tao sa hallway. Nagagalit ako sa ginawa niya. I know, wala akong karapatan na magmedal sa ganitong sitwasyon pero ang ginawa niya at sinabi niya tungkol sa tatay niya ay hindi maganda. What the hell, sigaw niya sa akin habang hawak-hawak niya ang pisngi niyang sinampal ako. What was that for? I can tolerate and forgive what you have done to me back there. You humiliated me. You made fun of me. Pero ayos lang sa akin yun, sigaw ko sa mukha niya, pero iyon pagsalitaan mo ng hindi magandang salita ang tatay mo ay hindi ko mapapatawad. Hindi ko man kilala ang tatay mo o hindi ko man alam kung anong klaseng tao siya, pero wala ka pa ding karapatan na sabihan siyang walang kwentang tao at ama sayo. Nanggigil na sabi ko sa kanya, kung hindi kanya mahal hindi kanya bubuhayin sa mundong to, habang buhay siya dapat minahamal mo siya at sinusunod. Walang magulang na hindi gustong mapabuti ang anak nila. Bakit may alam ka, ha? Ano bang alam mo? Sagot niya sa akin pero hindi na nakasigaw. Mukhang huminahon na siya, wala kang alam tungkol sa buhay ko, Cordova. Tama yun. Wala akong alam, seryoso kong sagot sa kanya, at wala ka din alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng isang magulang para lang mapalaki at mabigyan niya ng magandang buhay ang anak niya. Marahil lagi siyang wala dahil trabaho ang iniisip niya pero I'm sure lahat ng ginagawa niya ay para sa'yo. Saad ko, just piece of advice mula sa taong wala ng magulang. Mahalin mo ang magulang mo habang nabubuhay pa siya dahil kapag nawala na sila. Never mo na maipaparamdam kung gaano sila kahalaga sa'yo. Travis. Andito ka pala. Elva, you didn't call me. Bigla akong napatingin sa nagsalita at nakita ko ang lalaking pinakamamahal ko sa lahat habang kasama niya yung dalawa niyang bodyguard. FY gosh. Narinig niya kaya yung mga sinabi ko sa Manyakol na to. Napayuko tuloy ako dahil sa kahihiyan. Nanlambot ang tuhod ko at parang gusto kong mahimatay. Bakit sa ganitong pagkakataon niya pa ako kailangan makita? Hindi man lang ako nakapaghanda. Sana man lang nag-ball gown ako with sash and crown pa. Mukha akong zombie ngayon. Heron, pair. Ikaw pala, sagot ni Manyakol, biglaan lang, paalis na din ako. Ah, ganun ba? Sino yung kausap mo, pagsasalita ulit ni Heron? Pati ang boses niya ang gwapo. Bago mong girlfriend. Hindi ko alam na may dinidate ka pala dito sa school. Aalis na ako, pagpapaalam ko sa kanilang dalawa na hindi man lang tumitingin sa kanila. Tumakbo lang ako ng tumakbo hanggang sa makalayo ako at hingalin. Nakakabwisit naman, oh. Bakit ngayon pa ako nagkaroon ng chance para makalapit kay Heron? Ngayon pa nakausap ko yung bwisit na Manyakol na yun. Tapos,
Wait, magkilala silang dalawa? Friends sila? If? Bakit ang liit ng mundo?